dumulog at manalangin po. Amang Banal, patuloy na nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na kami po ay makakapag-aral ng iyong pong banal na salita. Pangunahan po kami, samahan po kami sa lahat po ng mga makikinig at manonood po ng gawain ito. Patuloy na pagpalain ng po kitagpuin sa pamamagitan po ng iyong salita. Alam mo pong gawa ng kaaway na siyang maagaw, magugulo sa gawain ito ay hindi po namin na mapinapayagan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Thank Lord for everything. We give you back all the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Sa oras po na to, nagpapatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos patungkol po sa royal leadership. Nung nakaraan, pinag-usapan po natin ang mga buhay ng unang hari. Sa Israel, ang naging unang hari po ay si Haring Saul, at sinundan po yan ng kanyang anak na si Haring Ishbosheth. At after that, nagkaroon po ng United Kingdom na kung saan ay si Haring David, ang hari ng Juda ng mga panahon na yon, ay kinausap po ng mga matatanda ng Israel at naging hari po ng buong Israel. Kaya po doon nagsimula uli o na-unite muli ang Israel. And after the United Kingdom, naging matatag ito at talagang pinangunahan ng kanyang anak na si Haring Solomon. At nakita din po natin kung ano po yung ginawa ng Diyos sa buhay ni Haring Solomon. At ngayon naman po, pag-uusapan po natin ang buhay naman ni Haring Rehoboam. King Rehoboam, pinamagatang po itong the Foolish King. At matatagpuan po natin yan sa aklat po ng Ikalawang Kronika chapter 10 at maging sa unang hari din po, chapter 12. No? Bago po natin talakayin ang buhay po ni Rehoboam, magkaroon muna po tayo ng background sa kanya pong buhay. Ano po? Kung atin pong titingnan, si David ay nagkaroon ng karelasyon kay Bathsheba. At ang naging anak po nila ay una ay namatay, no? Kaya yung pangalawa po si Solomon, no? At sa panahon po ng paghahari ni David at maging ni Solomon, meron pong tatlong propeta ang ginamit ng Diyos, si Shemaiah, si Shobab at si Nathan. At si Solomon, alam naman natin na 1,000, no? 700 ang asawa at 300 ang kanyang naging concubine. Ang talagang naging asawa niya ay itong si Naama dahil sa dami ng anak ni Solomon, si Rehoboam ang siyang napili. No? Si Naama, mamaya pag-uusapan po natin yan. Ano ang kinalaman ni Naama sa buhay ni Rehoboam? No? Ito po yung family tree na pinagmulan ni Haring Rehoboam. At kung titingnan po natin, napakapalad po ni Rehoboam. Bakit po? Imagine, mga great kings po ang kanyang susundan. Ibig sabihin, kung nasa panahon po tayo na paghahari ng mga to, lalo na ni Rehoboam na siyang papalit bilang pangatlong hari na sinundan po ng kanyang lolong si David, masasabi natin na siguro magiging mapayapa dito, magiging maunlad, no? Magiging sabihin natin, matatag ang kanyang pamamahal. Bakit? Ipagpapatuloy lang niya ang ginawa ng kanyang amang si Haring Solomon. Pero, ayun nga, nakakalungkot, hindi iyon naganap. Dahil sa kamangmangan ng Haring si Rehoboam. Ang nakakagulat pa niya, ang ibig sabihin po ng Rehoboam, ang ibig sabihin ng pangalan niya ay He enlarges His people. Pero kabaliktaran po ang nangyari. Because of his foolishness, lumiit ang angkan o ang kanyang pinaglilingkurang mga tao. So, sa oras na to, pag-uusapan po natin why King Rehoboam became a foolish king. Why King Rehoboam became a foolish king. Una, following the wicked advice. Makita po natin yan sa sa 1 Kings chapter 10 verse 6 to 14. Pag binasa po natin yung chapter 10 verse 1 to 4,
makikita po natin doon, sabi po ng Biblia, pumunta siya Shechem, si Rehoboam, sapagkat nagtitipon-tipon doon ang buong Israel upang gawin siyang hari. Nang mabalitaan iyon ni Jeroboam, anak ni Nebat, na pumunta sa Ehipto upang tumakas kay Haring Solomon, ay umuwi na ito. Ipinasundo siya ng mga lipi sa hilaga at sama-sama silang pumunta kay Rehoboam. Sinabi nila, binigyan po kami ng mabigat na pasanin ng inyong ama. Kung pagagaanin po ninyo ang pasanin na aming dinadala, paglilingkuran namin kayo. Sinagot sila ni Rehoboam, bigyan niyo ako ng 3 araw upang pag-isipan ang inyong kahilingan, saka kayo bumalik at umalis nga ang mga ito. So meron kaagad siyang kinakaharap na problema ay ang taxation, ang mataas na buwis na ipinapataw po sa mga tao o sa mga Israelita. At dahil sa problemang ito, ang ginawa po niya ay common na ginagawa ng isang tao, humingi siya ng payo. Pero isang bagay na nakita ko po rito, agad siyang lumapit sa mga tao. Hindi niya ginaya ang kanyang amang si Haring Solomon na sa bigat ng kanyang mga pasanin kung paano pamamahalaan ng bansang Israel, agad siyang lumapit sa Diyos na nalangin. At ang hiningi niya, karunungan kung paano pamamahalaan ang isang napakalaking bansa. At dahil dito, binigyan siya ng Diyos ng karunungan at nagampanan niya ng maayos ang kanyang pagiging hari ng Israel. Kaya naman kinilala siya, naging tanyag siya. Pero dito po makikita natin, itong si Haring Rehoboam, nagpunta siya sa mga matatanda na naging tagapayo ng kanyang amang si Haring Solomon nang ito po ay nabubuhay. So sa verse 6, makikita po natin ang sabi rito, Then King Rehoboam consulted with the elders who had served his father Solomon while he was still alive, saying, How do you counsel me to answer these people? They spoke to him, saying, If you will be kind to these people, and please them, and speak good words to them, then they will be your servants forever. But he forsook the counsel of the elders which they had gave him, and consulted with the young men who grew up with him and served him. So hindi niya pinansin. And then, ang ginawa niya, lumapit po siya sa kanyang mga kababata, mga kasama niyang lumaki sa palasyo, at yun ang naging tagapayo niya, no, sa kanyang pagiging isang hari ng Israel. Sabi sa verse 9, no, dahil nga tinanggihan niya, hindi niya pinakinggan ang mga matatanda, no, na makinig ka sa kanila, no? Sabi niya, pag nagsalita ka ng maganda sa kanila, paglilingkuran ka niyan habang buhay. Pero instead na yun ang pakinggan, humingi siya ng advice. Sa verse 9, sabi ron, So he said to them, What counsel do you give that we may answer these people who have spoken to me, saying, Lighten the yoke which your father put on us? The young men who grew up with him spoke to him, saying, Thus you shall say to the people who spoke to you, saying, Your father made our yoke heavy, but you make it lighter for us. Basahin po natin. Sabi po rito, The young men who grew up with him spoke him, saying, Thus you shall say to the people who spoke to you, saying, Your father made our yoke heavy, but you make it lighter for us. Thus you shall say to them, My little finger is thicker than my father's loins. Whereas my father loaded you with a heavy yoke, I will add to your yoke. My father disciplined you with whips, but I will discipline you with scorpions. So instead na pakinggan po yung mga matatanda ng Israel, ang sabi po niya, lumapit siya sa kanya mga kabataan na kung saan ay kasing edad niya, kasabay niyang lumaki, sabi po yan sa verse 8, at yun ang kanyang pinakinggan. Tingnan po natin yung ginamit po rito. So he said to them, What counsel do you give that we may answer these people? Pansinin po natin, doon sa matatanda, ang sabi niya po doon sa mga matatanda, nung kinausap niya po, Then King Rehoboam consulted with the elders who had served his father Solomon while he was still alive, saying, How do you counsel me to answer these people? So sabi niya, How do you counsel me? Samantalang dito,
what counsel do you give that we? So makikita po natin dito na yung closeness relationship po ni Haring Solomon at ng mga kabataan, dahil nga sabay siguro sila lumaki, ni Rehoboam po, makita natin na meron po silang talagang malalim na relasyon ng mga kabataan ito. At dito po makikita natin, minsan nakakalungkot isipin, na ang mga lumalapit po ay hindi lang humingi ng payo, kundi para sundin, kundi humingi sila ng payo para sundin po na yung gusto nila. So dito po makikita natin kung gaano ka-arrogant itong si King Rehoboam. Instead na pakinggan ang mga matatanda, mas pinakinggan niya yung mga bata. Mga bata, hindi naman po lahat ng mga youth o ng mga, sabihin natin mga young men ay mga foolish, no? Foolish ng the sense na hindi ito ayon sa kalooban ng Lord, no? Pero may mga kabataan din naman po na mga talagang sabihin natin mga taong mayroong karunungan na mula po sa ating Diyos. Ang hinihingi lang po ng mga tao, pababain lang yung bigat ng buwis na ibinigay ng kanyang ama. Na sa kanyang pamumuno, bawasan mo lang. Pero ang ginawa niya, no? Makita po natin dito yung his stupid answer to the sincere request ay naging dahilan po ng pagkawasak o paghati ng bansang Israel. Dito po makikita natin na ang payong pinakinggan niya ay hindi ayon sa gusto ng Diyos, kundi ayon lamang sa kung anong gusto niya. Tinitingnan ko habang inaaral ko po ito, maaaring itong si Haring Rehoboam, instead na sa Jerusalem po siya i-declare na king, which is doon po talaga ginaganap ang coronation, nagpunta pa po siya ng Shechem, na kung saan po nasa territory po siya ng 10 tribes of Israel. Dito pa lang po makikita natin na napapasunod na siya ng mga taong ito. So pag ako nanonood po ng Korean novela, yung mga hari, nakita ko yung hari kung paano sila kontrolin ng mga leaders, no? Dito pa lang makikita natin. At nag-demand agad itong mga Israel. Kung titingnan mo, pag binasa po natin ang unang Samuel, nung ang mga Israelita ay humingi po ng hari, sinabi niya naman sa kanila ng Diyos yun pag kayo humingi ng hari, ito ang gagawin sa inyo. Kukunin sa inyo to, no? Kukunin sa inyo to, at ito yung gagawin sa inyo. Alam na po nila, no, yung bagay na yon. Pero makita natin si King Rehoboam, instead na pagbigyan ang mga tao, dahil mayaman na naman siya, very powerful na naman siya Kung tutuusin, talagang yung yaman, yung karangyaan, yung kapangyarihan, andun na Kumbaga, hindi niya kailangan pang i-build to sapagat nasa kanya na. Pero ang naging dahilan ng pagkawasak ng bansang Israel, hati ang bansang ito, is because of his foolish answer. Dahil pinakinggan niya yung mga foolish people na nasa paligid niya. Ang nakakalungkot lang, napasunod siya ng mga tao. Napasunod siya, siguro ego rin, sapagkat gusto ng haring ito na yung mga taong ito sumunod sa kanyang kapangyarihan. Para ipakita na siya ang hari ng bansang Israel. Instead na sana yung kanyang kapangyarihan ay ginamit niya upang mga tao ay patuloy na maglingkod at gumaan ang kanilang buhay. Ito po yung isang bagay na nakakalungkot. Huwag po tayong makinig sa mga advice na hindi po maka-Diyos. Hindi ko po makakalimutan nung nasa Pitogo kami. Meron pong isang kabataang babae doon. Siya po ay pumapatol sa mga kabataang lalaki dahil napabayaan na rin po siya. One time, nagkukwentuhan po kami ng isang kalalakihan doon. Sabi niya sa akin, ano mo, sige nito? Kung kanino ka pumatol, sabi ko sa kanya, sige, pumatol ka sa iba, magpabayad ka na lang. Parang, ang sakit naman ng ganong klaseng advice, no, para sa isang kabataan. So, nakakalungkot na yun po ang nangyayari. No? At maraming mga tao po na nag-advise ng hindi tama. Mas inilulugmok pa sa pagkakamali at pagkakasala. At ito ang nakakalungkot po na nangyari kay King Rehoboam. Mas pinakinggan niya ang payo ng mga taong walang pagkakakilala sa kung ano ang tama at mabuti.
bagay na naging dahilan upang mahati. Isang desisyon lang po yung ginawa niya. Nahati ang bansang Israel dahil sa isang maling desisyon na ginawa niya. Kaya sa atin pong buhay, bantayan din po natin ang ating sarili. Para mamaya sa isang desisyon na gagawin mo, pagsisisihan mo ito habang ikaw ay nabubuhay. So si Haring Rehoboam, siya po ay foolish king dahil wala siyang sariling paninindigan. Hindi siya lumapit sa Diyos o nahihirapan man siya upang bigyan ng tulong ng Diyos, ng karunungan mula sa Diyos. Instead, lumapit siya sa mga tao. Una niyang nilapitan ng mga tao. Dapat sa Diyos muna na siya nagbibigay ng karunungan, ng kakayahan upang isakatuparan ang kalooban ng Diyos. Sabi po ni Martin Luther King Jr., we must learn to live together as brothers or perish together as fools. Totoo naman mga kapatid, talaga naman ni King Rehoboam ang mga Israelita. Mula po yan sa laman ng kanyang laman, dugo ng kanyang dugo. Pero dahil po sa hindi niya itinuring na mga kapatid ng mga taong ito, dahil sa sobrang pahirap na gusto niyang ibigay, ano pong nangyari? They live, or they perish together. Sa totoo naman po na nangyari sa kanila yan. Talagang nawasak ang kingdom ng Israel at maging ng Judah. So yun po yung unang bagay why he became a foolish king first, following the wicked advice. Pangalawa, following the mistake of his father. Kung titingnan po natin ang talatang ito, sabi po sa Ikalawang Kronika, chapter 11, verse 21, mahal na mahal ni Rehoboam si Maaka na anak ni Absalom higit sa iba niyang mga asawa at sa asawang lingkod. 18 ang asawa niya at 6 na po ang kanyang asawang lingkod. 28 ang naging anak niyang lalaki at 6 na po naman ang mga babae. Sapagkat gusto ni Rehoboam na si Abias ang maging hari pagkamatay niya, iniligay niya itong pinuno at pangunahin sa kanyang mga kapatid. Ipinadala ni Rehoboam ang kanyang mga anak na lalaki sa iba't ibang lugar sa lupain ng Juda at Benjamin, sa mga lungsod na napapaligiran ng pader. Binigyan sila ng lahat na lang kailangan at inihanap ng mga asawa. So dito po makita natin, like father, like son. Mula kay David, pag tinignan po natin sa 2 Samuel chapter 3 verse 2 to 5, yung mga asawa po yan ni Haring David. At dito po makikita natin sa 1 Kings chapter 11 verse 1 to 3, makita naman po natin diyan yung mga asawa ni Haring Solomon. Alam natin na yung pagkakamali po ng kanyang mga magulang ay isang bagay na naging dahilan ng kanilang pagbagsak o ng kabuluhan ng kanila pong buhay. Ipinagbabawal po kasi sa Biblia na mag-asawa ang mga Israelita nang hindi nila kalahi. At makikita po natin yan sa Deuteronomy chapter 17, no? Sabi po ng Biblia, makikita po natin yung bagay na to. Kapag kayo'y naroon na at naninirahan ng maayos sa lupaing ibibigay sa inyo ng Diyos, niyong si Yahweh, makakaisip kayong magkaroon ng hari tulad ng mga bansa sa paligid ninyo. Maaari kayong maglagay ng hari, ngunit ang ilalagay ninyo ay iyong pinili ni Yahweh. Mula sa inyong lahi, huwag ninyong gagawing hari ang sinumang dayuhan. Ang gagawin niyong hari ay hindi dapat magparami ng kabayo para sa kanyang sarili. Hindi rin niya maaaring iutos sa iba na magbalik sa Ehipto para ikuha siya ng maraming kabayo, sapagkat pinugtos ni Yahweh na huwag nang bumalik paroon.
Hindi siya dapat mag-asawa ng marami at baka siya makalimot kay Yahweh. Hindi siya dapat magpayaman sa panahon ng paghahari. Kapag siya ay nakaupo na sa trono, gagawa siya ng isang kopya ng mga kautusan ito na nasa pag-iingat ng mga paring Levita. Ito ay para sa kanya at babasahin niya araw-araw upang magkaroon siya ng takot kay Yahweh na kanyang Diyos at upang buong puso niyang masunod ang mga kautusan at mga tuntunin ni Yahweh. Upang hindi siya magmalaki sa kanyang mga kababayan at upang hindi siya lilihis sa mga tuntunin ito. Kung magkagayon, siya at ang kanyang mga anak ay maghahari ng matagal sa Israel. So dito po makikita natin kung bakit ayaw ng Diyos na mag-asawa sila ng marami, no, at ng hindi mga kalahi. May issue po kasi, no, sa buhay spiritual. Dahil ang sabi nga ng Biblia, ilalayo ka nito sa Diyos. Yun po yung sinabi ng Biblia na dapat gawin ng mga Israelita, lalo na po ng isang hari, no? Na huwag siyang mag-aasawa ng marami. So makikita po natin si Haring David, marami ring naging asawa, no? Nang rape pa siya. Si Solomon, 1,000. Siya, 18, no? Yung kanyang naging asawa at napakarami ding tinatawag na concubine, no? 6, sabi po rito, no? Siya po ay merong mga anak na lalaki, no? Sa iba't ibang lugar ng lupain at nilagay niya po yan doon upang patatagin din ang kanyang kaharian, no? So, 18 ang asawa niya, 6 na po ang kanyang concubine. So, dito po makikita natin yung pagkakamali ng kanyang mga magulang at ng kanyang ninunong si David, ginaya pa rin po niya. Tinularan pa rin po niya. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ng isang taong maraming asawa, no? Na alam natin na labag sa salita ng Diyos. Ako inisip ko nga lang, hindi na lang sabihin natin na marami kang asawa na tulad ng ginawa ng mga taong ito. Yung merong nag-asawa ka na lang ng hindi mo kalahi o sabihin natin lang hindi mo kapananampalataya. Iniisip ko na kapag meron kang anak, tapos yung isa ay hindi mo kapananampalataya, yung bata habang lumalaki, pag mag-church kayo, kanino sasama? Parang ang gulo. Yung palang issue na, no? Issue na. Ito kayang batang ito ay magiging malalim din sa kanyang buhay spiritual. So dito po nakakalungkot isipin na itong si King Rehoboam, tinularan pa rin niya. Inilayo nga siya nito sa pagsamba sa Diyos. Mamaya pag-uusapan po natin kung bakit naging ganito ang buhay ni Haring Rehoboam. Pero dapat po makita din natin kung meron pong isang bagay na ginawa ang ating mga ninuno, mga magulang, dapat kung alam nating mali ito, huwag na nating tularan. Dahil lalong mas magiging magulo ang takbo ng buhay natin. Sapagkat ang di pagsunod sa utos ng Diyos, ang siyang naging dahilan kung bakit po si Haring Solomon ay pinabayaan at pinarusahan ng Diyos. Bagamat matatag ang kanyang kaharian, ay nawasak dahil sa kanyang pagiging mangmang. Tulad po ng sinabi ng aklat ng Kawikaan before, no? Ang mag-isip lamang po ng pangangalo niya ay isa ng kamang-mangan. Ito po yung pangalawang bagay na makikita po natin sa buhay po ni Haring Rehoboam. Following the mistake of his father. Hindi natuto sa pagkakamali ng kanyang mga magulang, o kanyang ninuno at magulang. Kaya napakahalaga po na tingnan din po natin ang ating pong mga sarili. Baka po yung pagkakamali ng ating mga magulang ay pinagpapatuloy po natin dahil nakasanayan na natin. Dapat pong talikuran kung ano man yung mga pagkakamali niya at kasalanan. Sapagkat yan ang magpapahirap sa ating pong buhay, sa ating pong kalooban.
pangatlo, following man-made religion. So, pag sinabi po natin man-made religion o false religion, an approach to God that treats Him as a system to be worked rather than a person to be known and loved and served. So, tingnan po natin kung ano po ang nangyari. Gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang sambahayan ng Juda at higit na masama ang kanilang ginawa kaysa sa kanilang mga ninuno. Dahil dito'y nagalit sa kanila si Yahweh. Nagtayo sila ng mga sambahan, mga haliking bato, mga larawan ni Asyera sa ibabaw ng bawat burol at sa lilim ng bawat mayabong na punong kahoy. Ang pinakamasama pa nito, may mga lalaki at babaeng nagbebenta ng panandiliang aliw sa templo bilang pagsamba. Ginawa ng mga taga-Juda ang mga kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ni Yahweh mula sa lupain noong pumasok doon ang mga Israelita. Makikita po natin na itong mga taga-Juda, piniling bayan ng Diyos. Mula pa noon sa Ehipto hanggang sa makarating po sila, pinagbabawalan na sila na huwag sasamba. Yun nga po yung sinabi sa 10 utos po, di ba? Huwag kayong gagawa ng anumang imahen na nasa ibabaw ng tubig, no? O nasa himpapawid, o anumang mga bagay na sa mundong ito, o huwag kayong gagawa ng anumang mga Diyos-Diyos, ano pang sambahin. At ang sabi nga ng Biblia, di ba? Hanggang ika-4 na salinlahi ang parusa ng Diyos. Pero nang ginawa po nila, matindi pa yung ginawa nila sa kanilang mga ninuno. At sa binasa po natin, makikita natin na si Yahweh ay nagalit sa kanila. Bakit po? Nagtayo sila ng mga sambahan, mga haliging bato, at mga larawan ni Asyera sa ibabaw ng bawat burol, sa lilim ng bawat mayabong ng punong kahoy. At doon sila sumasamba. Doon sila naghahandog. Ang nakakalungkot lang nito, sa bahay-sambahan na yon, hinayaan nila na merong mga lalaki at babae na nagbebenta ng aliw. Sumasamba ka sa isang banal na Diyos, pero ang ginagawa sa loob ng bahay-sambahan na yon ay panay kalasuran. Di ba, yun po ang dahilan kung bakit ang mga Israelita nang papasok po siya sa lupang pangako, yung mga Moabita, hindi maisumpa-sumpa itong mga Israelita dahil pinagpapala ng Diyos ang lumalabas sa bibig ng propeta. Pero ano po ang ginawa ng mga Moabita? Nagpadala sila ng mga prophetess, no? Yung mga naglilingkod sa templo nila. At nakipag-sex ang mga Israel doon, mga Israelita doon, at yun dahilan kung bakit sila pinarusahan ng Diyos. At ito rin ang ginawa ng mga taga-Juda. Ang nakakalungkot kapag inaral po natin to, kakaiba po yung kanila pong mga pagsamba. Kakaiba po yung kanilang mga ginagawa. Sabi nga po rito, gumawa sila ng kasuklam-suklam na mga gawain. So ano po ba yung mga kasuklam-suklam na gawain? Pag binasa po natin sa Deuteronomy chapter 18, ang isa sa mga binanggit po doon, sumasambuni sila sa Espiritu. Meron silang mga, sabi natin, anting-anting, no? Nagpapatawas. So yung mga gawaing pagano, yung mga gawaing hindi maka-Diyos, yun ang ginagawa nila. At sabi nga talagang grabe ang pagtalikod nila sa Diyos. Mga kapatid, yung man-made religion, hindi kanya dadalhin sa kalapitan sa Diyos. Dadalhin kanya sa paglayo sa Diyos. Paano po natin malalaman na ito ay isang man-made religion? Ang isang man-made religion po, mas concerned sila sa physical, hindi po sa loob ng kanilang kalooban. Kaya naalala niyo po yung mga Pariseo kapag kinakausap ng Panginoon Yesus, mga mapag-imbabaw, nililinis ninyo ang panlabas, subalit ang loob ninyo ay puno ng kabulukan. Para kayong mga nicho na ang puputi sa labas, pero ang loob puno ng kabulukan. Yung okay lang gawin yung isang bagay na mali, pero sa tingin ng mga tao medyo banal ka, no? Medyo tama ka. Mga kapatid, ito po yung bagay na pinapaalala sa atin ng Diyos. Mas mahalaga sa Diyos
nababago yung ating panloob kaysa mga ritual na ginagawa natin. Maraming mga tao, mas gusto yung ritual. Bakit? Kasi nakikita ng tao Imagine, lumuluhod ka, lumalakad ka ng paluhod. Pero pag nakita ko, napakabanal naman ng tao nito lumalakad ng paluhod. Ano po yan? Panlabas. Pero pagdating sa bahay, kung magmura, kung tangayaway ng asawa, kung makipagsabutan sa kapitbahay, ganun-ganun na lamang. Kaya po, napakahalagang makita natin yung man-made religion, dadalhin ka niyan sa kasamaan. Dadalhin ka niyan sa kasalanan. At wala kang takot na gumawa ng kasalanan. Tulad po ng mga taong ito. Gumagawa sila ng kasalanan. Sumasamba pa sila Imagine, meron pong tinatawag na pagsama ng worship and ng worldly activity. Sumasamba habang parang isip ko, may worship service, merong sabihin natin beer house sa loob. Bakit po? Merong yung kasing ginagawa po ng mga taga-Juda na nagbebenta ng aliw. Di ba saan natin nakikita yan? Sa beer house lang naman, di ba? Nagbebenta ng mga aliw. Tapos ipapasok mo sa loob ng simbahan, talagang kasusuklaman ka ng Diyos, kapuputan ka ng Diyos. O maaari sabihin natin, hindi ko naman ginagawa sa simbahan, pero pag ayaw mo sa simbahan, sumasalyan ka pa sa mga beer house. Yun ang isang mabigat na kasalanan pa rin sa ating pong Panginoon. So makikita po natin, ito po yung ginawa nila. Talagang tinalikuran nila yung Diyos. No? Talagang sumamba sila kay Asherah. No? Si Asherah, yan yung malaswang Diyos-Diyosan. Kaya kapag binasa po natin ang aklat ng hari, meron pong pagkakataon na isa pong hari, tinanggal niya ang kanyang nanay dahil sa paglalagay ng isang Diyos-Diyosan ni Asherah na malaswang. So nagpo-promote po ito ng immorality. Nagpo-promote po ng kalasuhan. Kaya ang man-made religion, madalas focus sa kasiyahang panlabas, walang pagbabago sa kalooban. Kaya bantayan din natin ang ating sarili. Maring hindi tayo gumagawa tulad ng ginagawa nila. Masaya lang tayo sa church, pero walang pagbabago sa buhay natin. Companionship na lang ang ginagawa natin. And that is man-made religion. Yung pagbibigay ng kasiyahan lamang sa ating sarili, hindi ang kasiyahan na bigyan ng kaluguran ng Diyos pamamagitan ng binagong buhay. At nag-prosper po yan sa panahon ni Haring Rehoboam. Imagine, ang tatay mo may takot sa Diyos, sumasamba sa Diyos, naging matatag, naging makapangyarihan dahil sa pangunguna ng Diyos. And then suddenly, biglang tinalikuran mo, tinayaan mo ang malaswang pagsamba kay Asherah. Makita po natin dito na talagang naging kurap ang buhay spiritual o pagkakilala ni Rehoboam sa Diyos na si Yahweh. And last, following evil example of his mother. Pansinin po natin yung verse 13. King Rehoboam solidified his rule in Jerusalem. He was 41 years old when he became king, and he ruled for 17 years in Jerusalem, the city the Lord chose from all the tribes of Israel to be his home. Rehoboam's mother was an Ammonite named Naamah. Okay po, kanina sinabi ko po, dadaanan natin ang buhay nitong si Naamah. Si Naamah po ay binanggit dito hanggang sa kamatayan po ni King Rehoboam, binanggit pa rin po yung pangalan ni Ama. Ay, kung titingnan po, madalang po banggitin ang pangalan ng mga babae sa Biblia. Nung namatay si David, hindi naman binanggit ang pangalan ng nanay niya. No? Si Solomon, nung mamatay, hindi naman binanggit ang pangalan ng nanay niya. Pero dito, makikita natin, mula kapanganakan hanggang kamatayan, ay binanggit ang pangalan ni Ama na isang Ammonita. Pansinin po natin yung sinabi ng verse 14. He did evil because he was not determined to follow the Lord. Okay po. Bakit hindi siya sumunod sa Diyos? Palingin po natin yung verse 13. Sabi po rito, King Rehoboam solidified his rule in Jerusalem. He was 41 years old when he became king. Si Haring Solomon po ay naghari ng 40 taon bilang hari.
So, nung nagsimula si Haring Solomon bilang hari, 1 year old pa lamang itong si King Rehoboam. At sa dami ba naman ng asawa ni Haring Solomon? No? 1,000. 700 ang asawa at 300 ang concubine, ay talagang mapapabayaan. Sino po ang nagpalaki sa kanya? Si Naama, isang Amonita. Saan nagaling ang lahi ng mga Amonita? Ang mga Amonita po ay mga lahi po yan, no? Ni Lot. Si Lot ay nilasing ng kanyang bunsong anak at sumiping, at yun po ang naging bunga. Kaya sila po ay naging lahi ng mga Amonita na sinumpa naman talaga ng Diyos dahil sa ginawang kasalanan. Isipin na lang po natin kung ano po yung background at tuloy-tuloy na ginagawa po ng mga Amonita. At sumasamba rin po sila sa Diyos-Diyosan, no? Na si Malka, si Molek, na kung saan yung kanilang mga anak sinusunog bilang handog sa kanilang Diyos-Diyosan, si Molek. So, ganun siya katindi. So, may dalawang prinsipyo na pwedeng pinag-aaralan ni King Rehoboam. Susundin niya ba yung tatay niya o susundin niya yung kanyang magulang? At dahil wala na yung kanyang tatay, ang kanyang nanay, ang siyang laging nasa tabi niya at nagbibigay ng impluwensya sa kanya. Kaya makikita po natin na naging masama at kinalikuran ni King Rehoboam ay maaaring dahil sa impluwensya ng kanyang ina. Tingnan po natin kung ano po ang sinabi ng Biblia patungkol kay King Rehoboam, no? Pag binasa po natin ang chapter 12 verse 1 hanggang sumusunod, sabi po roon ng chapter 12 verse 1 hanggang sumusunod, kasi kanina binasa natin ang Chronicles, Ikalawang Chronica chapter 12 verse 13 to 14, yung verse 1 po. Ang sabi roon, nang maging matatag na ang paghahari ni Rehoboam, tinalikuran niya at ang buong Israel ang kautusan ni Yahweh. Imagine po hindi lang siya tumalikod. Sino po ang tumalikod? Buong Israel ang tumalikod sa kautusan ng Diyos. Ano po ang ginawa nila? Nakipag-ugnayan po sila, nakipag-tie up po sila sa iba't ibang mga hari. Kaya isa rin pong dahilan kung bakit nagkakasawa ang hari ng marami at iba't ibang mga lahi ay upang yung treaty, upang patatagin pa ang kanilang kaharian. Ayun lamang, ito ay nagdala sa kanila sa pagtalikod sa kautusan ng Diyos. So akala nila, sabi kasi ng Biblia, matatag na yung paghahari nila. No? Matatag. Bakit? Kasi nagpagawa talaga itong si Haring Rehoboam ng mga, sabihin natin, ng talagang pinatatag niya yung kanyang kaharian sa pagtatayo ng mga, sabihin natin ng mga wall para matiyak yung salakayin man sila, hindi sila agad-agad matatalo o mahihirapan. Pero dito makita natin, after nilang magawa yun, sa verse 2, subalit ng 5 taon ng paghahari ni Rehoboam, sapagkat hindi sila naging tapat kay Yahweh, sinalakay sila ni Shishak, hari ng Ehipto, ang Jerusalem. Ang hukbo ni Shishak ay binubuo ng 1,200 karwahe, 60 mga kabayo, at di mabilang na mga tauhan, pati mga taga-Libya, taga-Sukim, at mga taga-Ethiopia. Nakuha niya ang mga may pader na lusod ng Juda at nakaabot siya hanggang Jerusalem. Dahil sa pananalakay ni Shishak, ang mga pinuno ng Israel ay nagtipon sa Jerusalem kasama ni Rehoboam. Dumating naman ang propetang si Semaya at sinabi sa kanya, ganito ang pinasasabi ni Yahweh, pinabayaan ninyo ako, kaya pinabayaan ko rin kayong mahulog sa kamay ni Shishak. Imagine po sa panahon po ni Haring Solomon, Diyos ang siyang kanyang pinangahawakan, walang kaguluhan, no? Puno ng kapayapaan. Nagkaroon lamang po ng kaguluhan nung panahon ng huling buhay niya dahil tumalikod siya sa Diyos. So kapag tumalikod ka sa Diyos, sunod-sunod ang kaguluhan at problema na maaaring dumating o maranasan sa iyong buhay. Kaya minsan nagtataka ka, bakit nagkakaganito ang buhay ko? Kasi nga tumalikod ka. Kinalimutan mo si Yahweh. Pinabayaan mo si Yahweh. Kaya naman ang mga suliranin at problema, dagsang dumarating
sa ating buhay. Nung sinabi po yan ni Semaya sa hari at sa mga matatanda ng Israel, anong sabi nila? Verse 6, pagkarinig niyon, nagpakumbaba ang hari at ang mga pinuno ng Israel at sinabi nila, makatarungan siya. Alam nilang nagkamali sila. Minsan nakakalungkot isipin, yung wala ka ng choice. Dahil gulong-gulo ka na, tsaka mo lang aaminin, nagkamali po ako. Salamat naman kung ganun naging damdamin mo. Pero minsan parang dahil naipit ka na sa isang sitwasyon, wala ka na magawa kundi umamin at magpakumbaba. Ang tanong, kailangan ba nating maranasan yung ganun? Yung sobrang hirap na nang nangyayari sa'yo, yung halos nawawalan ka na ng pag-asa, at saka ka lang lalapit sa Diyos. Di ba maraming mga taong ganyan sa panahon natin? Pag malakas, maayos ang buhay, panatag, no? Walang pakialam sa Diyos. Hindi mo nga makikitang lumalapit sa Diyos. Hindi mo nga makikitang sumasamba sa Diyos. Pero kapag may problema na, gulong-gulo na, papatawag na, no? Ang mga, sabihin natin, ang mga leaders ng church, ang pastor, ipanalangin mo naman ako. Bakit po? Dahil nahihirapan na. Ang pagtalikod sa Diyos ay meron pong kaakibat na parusa. Nakalimutan ko lang po yung isang talata, exactly sa Aklat ng Awit, ang sabi po roon, no? Ang isang taong sumasamba o tumalikod sa Diyos at sumamba sa Diyos-Diyosan, pagsubok at problema ay sunod-sunod na mararanasan. Kaya mga kapatid, ito po yung dahilan kung bakit naging masama itong si Haring Rehoboam dahil na rin sa kanyang ina na walang pagkakilala sa Diyos. Isang amonita na sumasamba sa ibang Diyos. Hindi lang niya na-influensya ng kanyang anak, na-influensya din niya ang buong Israel. Bagay na naging dahilan ng pagkubkob ng mga taga-Ehipto. Tingnan pa po natin yung sinabi sa verse 7. Nakita ni Yahweh ang kanilang pagpapakumbaba. Kaya sinabi niya kay Semayas, nagpakumbaba na sila. Kaya hindi ko na sila lilipulin. Ililigtas ko sila sa lubos na kapahamakan at hindi ko na ibubuhos ang aking galit sa Jerusalem sa pamamagitan ni Shishak. Gayunman, sila ay masasakop nito upang malaman nila kung alin ang higit na mabuti, ang maglingkod sa akin o ang maglingkod sa mga hari sa lupa. Isang kasalanan po kasi ng mga Israel at ni Haring Rehoboam, mas pinili nilang magtiwala, mag-serve sa ibang mga hari para palakasin ang kanilang kaharian kaysa sa Diyos na siyang lumikha at hari ng lahat ng kaharian. Dito po makita natin, papalad pa rin ang isang taong nagpapakumbaba sa Diyos. Instead na papatayin sila, lilipulin sila. Anong kinuha lang sa kanila? Mga kayamanan, mga ginto. Now, ano yan hindi yan common sa nagyera. Kapag ikaw ay pinasok at natalo ka, pinapatay talaga yung mga hari, yung mga kalaban nila bilang pagpapakita ng tagumpay. Pero dito, hiniyaan ng Diyos na mabuhay sila. No? Kaya sa verse 9, sabi ron, sinalakay ni Haring Shishak ng Ehipto ang lungsod ng Jerusalem at sinamsam ang mga kayamanan sa templo ni Yahweh at sa palasyo ng hari. Ginuha niya ang lahat, pati ang mga gintong kalasag na ipinagawa ni Solomon. Sapagkat nagpakumbaba si Rehoboam, hindi ganap na ibinuhos ng Diyos ang galit nito sa kanya. Hindi sila nalipol ng tuluyan at naging matiwasay ang kalagayan ng Yuda. Nakakalungkot isipin na ang tatay mo o ang lolo mo, great king. Ang tatay mo, great king. No? Kung tutusin, dapat great king ka rin. Dahil ipagpapatuloy mo lang naman kung anong ginawa ng iyong mga magulang, anong iyong lolo. Pero because of foolish action, no? Foolish decision, ano pong nangyari? Nahati ang bansang Israel. Pangalawa, sinundan pa rin niya yung maling halimbawa ng kanyang ama at ng kanyang lolo. Sinundan pa niya yung ginawa ng kanyang amang si Solomon na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At talagang sinundan niya pa rin ang impluensya o kasamaan ng kanyang ina.
Mga kapatid, makikita natin na ang parusa po ng Diyos ay mararanasan po natin kung tayo po ay kikilos ng may kamangmangan sa harapan ng Diyos. Pag sinabi po natin kamangmangan, ito po yung mga bagay na ginagawa natin hindi tama, na madalas minsan ipinagmamalaki pa po natin. Kaya sa oras na to, pinapaalalahanan po tayo ng Biblia. Tayo po ay magsik ng karunungan sa Diyos. Sapagkat ang kabaliktaran ng kamangmangan ay karunungan. Kung isang tao ngayon marunong, tulad ng pinag-aralan po nating nakaraan, meron kang tiyak na magandang kinabukasan. Pero kung ikaw ay mangmang, meron kang tiyak na pagkawasak ng buhay. Ang pagpili po ay nasa atin. Piliin po natin kung ano ang makakabuti sa atin at sa ating pong mga anak. Ang mga magulang po ni Rehoboam, they did foolish actions. Sinundan ng kanyang anak. At dahil dito, nagtuloy-tuloy ang parusa at pagkawasak. Sa ating pong buhay, sa ating pong pamilya, baka meron tayong ginagawang mga foolish action. Itigil na po natin yan. Huwag na po natin hintayin dumating yung punto na wala ka nang magawa, hopeless ka na, tsaka ka lang lalapit at magpapakumbaba sa Diyos. Nakakalungkot isipin na maraming mga taong lumalapit sa Diyos kapag wala na silang magagawa. Kaya sa oras na to, makikita po natin naging mangmang si Haring Rehoboam dahil po sa apat na bagay na kanyang ginawa. Ano po yung una? Following so makita po natin yung unang following the wicked advice. Pangalawa, following the mistake of his father. Pangatlo, following the man-made religion, and following the evil example of his mother. Sa oras na to, tayo po ay lumapit sa Diyos. Pwede mo na po ba tayo magpasiyasat sa oras na to? Baka meron tayong mga bagay o kamangmangan na ginagawa. Kasi sabi po ng aklat ng Awit, chapter 1, verse 1, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya sumasama sa mga pupuputya at hindi nakikisangkot sa gawain masama. Gusto po ba natin maging mapalad? Tayo, ang ating mga anak, ang ating mga susunod ng lahi, sa ating lahi. Sabi po ng Biblia, hanapin natin ang karunungan. At yun, ang magpatakbo ng ating pong buhay. At tulad ng sinabi ko po kanina, bago po tayo magpatuloy sa pagtatapos ng ating pong gawain ito, tayo muna po ay manalangin. Siyasatin po natin ang ating mga sarili. Meron po tayong mga kamangmangan pang ginagawa. Mga kasalanan na nagpapahayag ng ating pong pagkawasak, pagkasira. Sa mga oras na ito, pasiyasat po tayo sa Diyos. Pumasumpungan po natin ang ating mga sarili na meron tayong ginagawa, iniisip, nararamdaman na hindi tama sa harapan ng Diyos. Isuko na natin ito sa Diyos. At hayaan natin na siya ang magpatakbo at kumontrol ng ating buhay. Tulad po ng sinabi ng aklat ng Awit, chapter 1, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya sumasama sa mga kumuputya at hindi nakikisangkot sa gawain ng masama. Amang Banal, tulungan mo po kami mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Ang hindi pagsunod sa iyong salita, ang hindi pagkilala sa iyo, ay nangangahulugan ng mabigat na kaparusahan. Si Haring Rehoboam, hindi siya nagpahalaga sa mga bagay na espiritual. Hindi siya nagpahalaga sa relasyon sa iyo.
na nakita niya sa kanyang mga ninuno o sa kanyang amang si Solomon o napalitaan man sa kanyang ninunong si David. Amang banal, patuloy namin itinataas ang aming mga sarili. Ang kailang pagkakamali nawa ay maging aral sa amin upang hindi na namin balikan ito. At kung sakali man bilang taong sumusunod sa iyo, bilang anak mo na sumusunod sa iyo, kung meron man po kami nakikita ng mga yung turing namin ng mga Kristiyano na gumagawa po ng hindi tama, huwag po kaming matisod, huwag po kami manghina, magpatuloy kami. Dahil alam po namin na ang bawat isa ay magsusulit sa iyong harapan. Kaya sa oras na ito, Ama, amin pong pinagkakatiwala ang amin pong buhay. Matuto kaming lumakad ng may karunungan dahil magtitiwala at aasa kami sa isang Diyos na buhay na may hawak ng aming buhay at kinabukasan. Huwag pong hayaan na kami ay umasa sa aming kakayanan, kaalaman o sa mga tao tulad ni Haring Rehoboam. Salamat po, pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa sa amin. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Pagpalain po tayo ng ating pong Diyos at patuloy na kung kayo po ay libre mamaya pong alas 7 ng gabi, tayo po ay merong Zoom prayer meeting. Sama-sama po tayong manalangin. Sama-sama po tayong magpalakasan. Sama-sama tayong lumapit sa ating pong Diyos. Kailangan po natin, lalo na sa panahon ito, ang pananalangin ng bawat isa. Ang panalangin, ang pinakamabisang sandata upang patuloy na wakasan ang anumang gawa ng kaaway sa ating buhay at maging sa bansang ating pong kinalalagyan. Lalo na po ngayon sa panahon ng pandemya. Asahan po namin kayo. Mamaya po magsasend kami ng link para po sa ating pong Zoom prayer meeting. So, si Kuya Christian po ang siyang namamahala po sa ating pong Zoom. Sisend po kami sa kababaihan, kalalakihan, kabataan. So kung wala po, pwede po nyo kung i-ask na isend po sa inyo yung mga yung Zoom link po. Kaya po si Kuya Christian. Salamat po. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati. Purihin po ang kanyang banal na pangalan. Salamat po ng marami. God bless po sa ating lahat.